Isa po sa mga senador na kilala na nasa side ng oposisyon, Risa Hontiveros, ay talagang dapat nga ay unahin at magkaroon na ng trial para ho dito sa kay Sara Duterte, yung impeachment court na siyang controversial ngayon. May mga nagpunta na ng Korte Suprema, magkakasalungat na ang petisyon, may nagpetisyon na utusan ng Senado sumunod sa saligang batas. Meron man petisyon na galing naman sa kampo ni Sara Duterte na humihiling ng temporary restraining order at ideklara daw na illegal, wala sa proseso ang impeachment or itong article of impeachment. Dahil dyan, pinanindigan po dito si opposition senador na dapat ituloy na lang, gawin na ito. At nang magkaalaman na at naaayon naman sa saligang batas. At kanya rin sinusuportahan ang posisyon naman ni Coco Pimentel na patuloy ang panawagan sa Senate President na gumalaw na, kumilos na ang Senado. Pakinggan natin. Umasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin, forthwith, at mas klaro pa nga sa Pilipino, agad. At the same time, kinikilala ko yung sinabi ni Senate President Cheese Escudero, ang kanya namang pananaw na di umano hindi kami pwedeng mag-convene bilang impeachment trial court habang adjourned ang session namin. Pero kaya sumasang-ayon din ako sa sinabi ni SP na magtatawag daw siya ng isang all-members caucus at sana doon sa caucus na yon mapakinggan ng aming mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit di lamang pwede kundi dapat mag-convene na kami bilang impeachment court para i-tackle yung articles of impeachment. May tinuturo din si Sen Coco sa konstitusyon na pag nag-adjourn ang isang impeachment trial, hindi maapektuhan yung legislative calendar. So, in like manner, pwede natin sabihin na dahil nag-adjourn yung regular sessions ng Senado, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng umandar at ganapin ang aming tungkulin sa isang impeachment trial naman. So ma'am, inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session ito, yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gugustuhin na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara? And kung gugustuhin na majority ng mga senator. Yes, at kung tamang pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung Senate Rules of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ayan o, si Senador Risa Hontiveros. Talagang bitin na bitin dito sa isong ito. Kasi si Senador Escudero, pag napapakinggan natin, iba-iba ang sinasabi. Sabi niya, sa June, dapat mag-umpisa. Dahil doon sila magre-resume. Tapos, muli, sinabi, baka July na. Okay? Ngayon, may sinasabi na, baka daw abutin pa ito ng October. Grabe. Di ba? Talagang masyadong dinidelay. Isipin mo kung October, magpapasko na yun. Wow. Pero alam ba nyo, ang mga eksperto na nakakausap ko, mga radyo, TV, or sa naglalabasan sa social media, sa ating sa mga balitaan, alam nyo kung talagang tatrabuhin ito ng Senado? 2 buwan lang. Baka tapos na. Di ba? Alam nyo kung bakit? Hindi po kasi mahihirapan ang side ng prosecution panel. Yung 11 na mga congressman para patunayan ang article of impeachment. Kasi kabisadong-kabisado nila.
Napakadali nilang ilatag ang ebidensya at testigo doon sa kanilang kaso laban kay Vice President. Dahil nga po kasi dumaan sa Kongreso, sa Committee on Appropriation at Blue Ribbon Committee ang confidential fund, intelligence fund na hindi na ipaliwanag. Kaya napakadali nilang patunayan yan sa impeachment trial. Okay? Ito lang Kung bibigyan mo ng 2 linggo, o matagal na yung 2 linggo, 1 linggo lang, ilatag ng prosecutor yung kanilang mga kaso. Tapos bigyan din ng another 1 week ang Defense Counsel para i-counter yan. O di ba? 2 linggong pukpukan. Okay? O sabihin natin 1 buwan ang presentation ng testigo at ebidensya. 2 linggo. 2 linggo rin ang presentation ng counter witness at counter ng mga abogado ng depensa. So 1 buwan. Hindi lang 2 linggo, 1 buwan. 15 days sa prosecution para palakasin yung i-justify yung kaso. 2 linggo rin para naman kontrahin yung kaso. O di 1 buwan lang. Tapos ay aralin ng lahat ng mga dokumento. Siguro naman yung 1 buwan. Kayang-kayang aralin ng mga senador judges ang ebidensya. May ebidensya ba o wala? Kaya 2 buwang trial, sapat na po yun. Kaya kung uumpisahan niya ng ngayong buwan ng Marso, bago mag-eleksyon, tapos na. Kasi sa Mayo pang eleksyon, di ba? Kung uumpisa naman ito sa June, ayun may problema tayo. Kasi sa June 2, mag-uumpisa sila, June 30, tapos na po yung term ng mga senador. Yung 12 senador. Tapos na. Paano kung hindi manalo yung re-electionist na senador? Wala na silang karapatan na maging senador judge kung tapos na ang term nila hanggang June 30. Doon talaga mayroong legal and technical issue. So kung matapos ang June 30 at hindi pa tapos ang trial, itutuloy yan. May issue pa dyan. Dapat bang ituloy o hindi? Sa July, 20 Congress na. Iba na ang komposisyon ng Congress at ng Senado. Malay nyo, yung mga prosecutor na yan hindi manalo o di mag-iibabago ng prosecutor. Kasi yung mga prosecutor na yan hanggang June 30 lang Re-electionist din yung mga yan. Yung mga senador judge, ganon din. So meron malaking problema kung 20 Congress itutuloy. Di ba? Kaya para po malinaw sa taong bayan at nang hindi magkaroon ng duda, ngayon po may panahon pa sa 19 Congress gawin na ito. Umpisa ng March, April, bago mag-eleksyon sa Mayo, tapos na. Kasi pag sa June pa mag-uumpisa, may malaking problema. Kasi nga po, hindi tayo sigurado na yung mga senador judges ay makakabalik. Sila ba'y mananalo sa eleksyon? Baka hindi na. Tapos na ang term nila. Paano yun? Yung mga congressman prosecutor, paano sila magiging prosecutor kung tapos na rin ang kanilang term pagdating ng June 30? Kaya pinaka-safe at walang technical at legal problem sa mga prosecutor at judge, dapat bago mag-June 30, mahaba na yun, tapos na itong trial. Huwag paabutin ng July o hanggang October o next Congress kasi may problema. Please like and share at comment dito sa isyong ito.